faith, by grace through faith, kasi nga yung biyaya nga dumaloy dahil sa ginawa ni Jesus. Ang biyaya libre, walang bayad, pero walang bayad, di po ba? Nasabi ko nga, di ba? Wala namang libre May libre bang pagkain? Kahit sa physical, di ba? May libre bang pagkain? May libre bang serbisyo? Wala naman. Lahat siya may bayad. Di ba? Lalo na yung kasalanan. Ano sabi ng Biblia? Sapagat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga si Kristo na ang namatay para hindi na tayo mamatay. Amen? Mamatay man tayo physical, sabi ni Jesus, mabubuhay muli tayo. For is the resurrection and the life. Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sino mamamatay sa akin, bagaman mamatay, ay mabubuhay. Sapagkat ang tunay na kamatayan ay hindi physical. Ang tunay na kamatayan ay spiritual, mga kapatid. At pag namatay tayo spiritually, na-separate tayo sa Diyos because of sin, at hindi ka na nampalataya sa Panginoon, nagsisi sa iyong mga kasalanan, we will be separated forever in the lake of fire. Second death or eternal death, mga kapatid. But we don't need to experience such thing because of what Jesus did for us at the cross. May forgiveness na. Amen? Because of Jesus, we can be forgiven, no? Nandun na nga yung forgiveness, mga kapatid. Na po. Nandun na. Siya na naging ransom, kaya may forgiveness. Diba ba? Okay? Siya na naging bayad. So may forgiveness, na po. Tayo po ay justified, na po. Tayo po ay na-sanctify, mga kapatid. Justified, sanctified, mga kapatid. All because of what Jesus did for us at the cross, mga kapatid. No? Palapakan natin ang dakilang Diyos. Hallelujah! At yung kanyang pagkabuhay na maguli, nagpapatunay. Totoo, nabayaran na. Kung hindi nabuhay si Jesus, hindi pa bayad ang ating mga kasalanan, mga kapatid. At wala tayo ng mga bagay na binanggit ko. No? Meron tayong victory over sin. Ano sabi dyan sa 1 Peter chapter 2, verse 24, mga kapatid? Basahin natin uli yan. No? 1 Peter 2:24. Ano po sabi? Sa kanyang pagkabatay sa krus, no? Pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan. Sabihin, hindi na kasalanan ang mag-aari sa atin. At mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yan ang ginamit dito sa magandang balita, Biblia. Mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yan hindi na sa ating sariling kalooban, mga kapatid. No? Sabi yan, kayo pinagaling na sa pamagitan ng kanyang mga sugat. So, hindi na yung ating sariling kalooban, kundi kalooban ng Diyos. Kamusta kayo, mga kapatid? Kamusta tayong lahat?